Oh, hello! What's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about utang. No? Let's talk about online leading application. By the way mga ka-lifestyle, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, once again sa ating channel, please do like, share, subscribe. And then pakihit na rin yung notification bell. Nang sige, notify po kayo once again sa mga i-upload po nating updates about online leading application. So ano pang hinihintay nyo mga ka-lifestyle? So, yun na nga mga ka-lifestyle, mabalik tayo sa online leading application. Alam nyo ba, until now, parami pa rin ng parami ang biktima ng online leading application. Kasi nga naman, kaliwat kanan pa rin yung promotion. Kaliwat kanan pa rin yung mga promoter ng online leading application. Nagkalat yung mga link, sa Facebook, sa mga reels, sa mga stories, nandoon po lahat. Kahit sa Instagram, nandoon na. Kumalat na po yung link ng mga online leading application, hindi po makontrol ng SEC. Hindi po makontrol ng CIC, Laganap na po yung anong tawag yung pananamasa, ng mga online leading application na to. Sabi nila, makinig kayo, sabi nila, hindi naman daw lahat. Pero para sa akin, tingin ko, iisa lang sila ng dugo. Naintindihan nyo ba ako? Iisa lang sila ng sistema mga ka-lifestyle. Yung tinutukoy ko po, yung mga interest, mga hidden charges, mga processing fee. Iisa lang po yan sila. And then, yung collecting practices nila, dun po sila talaga nagkakalapit, Kasi halos po lahat ng online leading application, once na hindi po maganda yung naging history nyo or katayuan nyo sa kanila, nadidelay po kayo, nagjuju po kayo ng ilang days, tatakutin na po kayo niyan. Whether you like it or not, gawin po nila yan sa inyo, Kaya, sa mga biktima ng online lending application o sa mga nagbabalak na mag-loan sa mga online lending application, if I were you guys, you have to check the background, Kasi ilan lang po talaga na mga online leading application yung hindi nang haharas. Pero yun nga lang, merong malalaking interest, Pero doon na lang ako sa mga may malalaking interest na hindi naman nang haharas. Unlike dun sa ibang online leading application na malaki ng interest, And then nangaharas pa, So comment down below kung gusto mong malaman kung ano yung mga online leading application na hindi nang haras. Pero, sobrang laki, sobrang taas ng interest, So, sa mga biktima ng online leading application na hindi naman nakapag-loan, pero sinisingil, tinatakot, makinig kayo ng mabuti. Huwag kayong matakot. Pag tinawagan kayo, minura kayo, murahin nyo rin. Murahin nyo rin. Wala naman kayong, kung sa tingin nyo, wala naman talaga kayong na-receive, o bakit kayo matatakot? Takutin nyo rin mga ka-lifestyle, sigawan nyo rin, Kung gusto nyo, i-record nyo yung mga pinagsasabi, yung mga text, i-screenshot nyo, yung call, na prove na inaharas kayo. Yan ay kung hindi talaga kayo nakapag-loan. Kasi marami dyan mga nagko-comment na tinatawagan sila, ginagamit yung ID. How come mapupunta yung ID mo, yung information mo doon sa mga tumatawag sa iyo if hindi ka naman talaga totally nakapag-loan? Hindi ko alam kung nagsasabi ng totoo or hindi. Pero one thing for sure, once kasi na even kahit hindi ka na-approve, yung ID binigay mo, yung information na binigay mo, posible nasa kanila pa rin yun. Then yung number na ginamit mo doon sa pag-apply, gagawin nilang, magti-text blast sila doon. Text blast na to the point na ganyan, approve ka na, meron ka 85% na meron kang 85% chance na ma-approve, ganyan. Gagamitin nila yun, para manghanap again ng ibang customer. So, posibleng ganon. So, again, if meron ding mga scenario na hindi naman kinonfirm, Actually, na-share ko na to, Hindi naman kinonfirm pero nag-disburse pa rin ng money.
no? Hindi pa rin po natin yan kasalanan. So, sa mata ng Diyos, hindi naman tayo nag-confirm, pero but still, nag-disburse sila. Kasalanan din po nila yan. Nasa sa inyo pa rin yan kung paano nyo i-handle yan, kung babayaran nyo o hindi. Pero para sa akin, kung ako yung mga na-experience ko yung ganun, of course, hindi ko nababayaran, no? And then, hintayin ko na lang na tumawag, ganyan. Then, magre-ready na rin ako sa mga posibleng gawin nila. Kasi alam naman natin, no, yung karakas ng mga agent ng online leading application, especially yung mga collecting agencies. Naku, sobra-sobrang pananakot, sobra-sobrang pangabala po sa atin. So again, huwag po tayong matakot kasi as individual na borrower, kahit pa paano meron din naman tayong karapatang pantao, mga ka-lifestyle, ano? So huwag po kayong matakot if hindi nyo na nababayaran yung mga online leading application na yan. Kasi hindi po kayo nag-iisa. Libo-libo po tayong mga taong naging biktima nila na initsipera na sila, dinedma na po, isinantabi kasi nga hindi maganda yung kanilang treatment sa atin, no? In a way na hinaharas na kagad, 2 to 3 days pa lang nag-due, hindi mo mapakiusapan, no? Imbis na magpakumbaba sila para kahit paano bayaran pa rin sila kahit paano, pero hindi nila ginagawa yan, mga ka-lifestyle. Kung napapansin nyo, di ba? Kahit anong gawin pakiusap natin sa kanila, no? Imbis na magpakumbaba sila, sabihin nila na okay, sige ma'am, sir, ganyan, hintayin na lang po namin yung dadali, pero hindi nila ginagawa yan. Bagkos na tatakutin ka pa, no? Sasabihin na pag hindi mo binayaran ito hanggang alas 7 lang, ganyan, alas 7, alas 8 hanggang bukas, no, may mangyayaring masama sa'yo. So yun yung mga ginagawa ng ibang online leading application nowadays, mga ka-lifestyle, which is hindi na makatao. So anong dapat natin gawin dyan? Dermatology is the key, mga ka-lifestyle. Wala pong nakukulong sa utak, maniwala kayo o hindi, no? Sa sobrang tagal ko na pong gumagawa ng ganitong klaseng content, ni isang video, ni isang statement na nagpapatunay na nakulong siya dahil sa online leading application, wala po akong nabasa, wala po akong nabalitaan. So wala po kayong dapat ikatakot, pero it doesn't mean na sasamantalay na natin yung ganitong klase yung pagkakataon, ano? Maglo-loan na tayo kaliwat kanan and din tatakbuhan, no? Nangyayari lang po yung mga ganong klaseng pangyayari na hindi na nababayaran, bagkos inuuna po natin yung pagkain, health, no, ng ating family, yung sarili natin mismo, no? Nagkakataon lang, hindi po sinasadya ng iba or ng karamihan na hindi bayaran, no? Malaking tulong din kahit papaano yung mga online leading application, especially yung kailangan ng talaga natin ng pagkain, bigas, no? Madaling matakbuhan to. Yun nga lang, nagkakataon lang po talaga, hindi natin sinasadya. Pera na lang dun sa mga Ola farmers talaga na wala nang ginawa kundi mag-loan kaliwat kanan and then takbuhan, hindi na bayaran. Mag-change number ka agad, mag-deactivate ng Facebook, yun po yung ginagawa nila, no? Hindi po sila natatakot na madungisan yung kanilang pangalan. Yun po yung katotohanan. Unlike sa iba na mga professional, no, like teachers, natatakot po yan sila na madungisan yung kanilang pangalan, maipost sa social media. Kaya ganun na lang katakot, ganun na lang ka-depress sila na hindi bayaran to mga online leading application na to once na ma-text blast na sila. So yun lang, mga ka-lifestyle, ano? I hope sa lahat po ng mga biktima ng online leading application na nakakapanood ng video na to, isa lang po yung mapapayo ko sa inyo, relax lang po kayo, huwag po kayong matakot, hindi po kayo nag-iisa, no, sa ganitong klaseng laban. Marami po tayo, mga ka-lifestyle, marami po tayong hindi na nagbabayad sa mga online leading application na haras, mga ka-lifestyle. So yun lang, mga ka-lifestyle, peace.